Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout Cruel Consuegra. Shoutout kay De Guzman JP. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! 800 milyon. Pagkatapos sabihin iyon, si Han Sanchen ay direktang umupo sa kanyang upuan, tumingin sa entablado ng walang pakialam, hindi tumitingin sa sinuman, na parang nagbid ka, kung ito ay mas mataas kaysa sa presyong ito, pagkatapos ay naglalaro ka. 800 milyon. Isang grupo ng mga tao, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, bagaman ang presyo na ito ay tila hindi tumaas ng labis kumpara sa 550 milyon, ngunit ang isang maingat na paghahambing ay magbubunyag na ang bilang sa gitna ay masyadong mahirap, masyadong malaki. Higit sa 200 milyon. Maraming tao ang maaaring hindi makakuha ng gayong kayamanan kahit na ginugol nila ang kanilang buong buhay. Fuck, baliw ba siya? 800 million, he treats it as paper money, yun ang tawag mo. Lahat ng nasa ilalim ng entablado ay galit at paulit-ulit na nagmumura, ngunit walang nang ahas na itaas ang presyo. Tiningnan ni Luo Jin ang eksena ng may kagalakan. Tuwang-tuwa siya sa presyong 800 milyon. Sa totoo lang, hindi niya talaga inaasahan na ibebenta ni Han Sanchen ang item na ito sa ganoong kataas na presyo. Tutal, marami ng pambabae na gamit ang binili ni Han Sanchen noon. Sa ilalim ng subconscious mind ni Luo Jin, interesado na siya sa mga ganoong bagay, at gumawa pa rin ng hakbang si Han Sanchen. Sa katunayan, kung pag-iisipan niyang mabuti ang pinakaunang ulat, ang China at South Korea na 3,000 ay interesado rin sa mga materyales, kung gayon hindi na siya kailangang mag-ulat. 800 milyon, mayroon bang mas mataas sa 800 milyon? Ito ang unang pagkakataon para sa 800 milyon. Tuwang-tuwa si Luo Jin, ngunit ang mga tao sa audience ay sobrang nanlumo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kawalang kasiyahan, ngunit sila ay walang magawa. 800 milyong beses. 800 million for the third time, deal. Okay, lumipat tayo sa pangalawang kayamanan, ang 1 Ian silk mula kay Zilong Shashuang, na may kabuoang bigat na 23,000 cut ties. Dahil sa napakalaking dami, hindi ko ilista ang lahat ng mga ito dito, ngunit ilang mga sample lamang para sanggunian. Ngunit makatitiyak ka na ang kalidad ng 23,000 gin ay ganap na kapareho ng sample, at ako, si Luo, ay magagarantiyahan ito. Sa sandaling ang mga salita ay nahulog, ang ilang sutla ay direktang dinala. Manipis ng buhok, maputi ng nyebe, malinaw na kristal, sa di kalayuan, tila mga hibla ng yelo. Bukod dito, ang bawat isa sa mga seda na ito ay halos kalahating metro ang haba, na perpekto sa sukdulan. Si Zilong Shashuang ay nakatira sa mga bundok na nababalutan ng nyebe sa buong taon. Ang ganitong kapaligiran ay hindi nakakatulong sa pagpapalaki ng mga uod. Ngunit may kakaibang silkworm sa bundok na ito na nababalutan ng nyebe na maaaring mabuhay sa kapaligirang ito. Si Zilong Shashuang ay sikat sa pagpapalaki ng ganitong uri ng silkworms. Napakaganda at tigas daw ng seda na gawa ng kakaibang uod na ito. Hindi lamang ito nakakagawa ng napakagandang damit, ngunit ang mga damit na ito ay iba pa dahil sa tigas ng seda. Nang marinig ang pagpapakilala ni Su Yingxia, ngumiti si Han Sanchen, sa madaling salita, ang mga damit na gawa sa batch ng sutla na ito ay may tiyak na epekto sa pagtatanggol. Tumanggo si Ivory, hindi masama. Ikaw ay mula sa Central Plains, at kahit na narinig mo ang tungkol sa seda ng Demon Race. Mukhang ang bagay na ito ay talagang isang magandang bagay. Ngumiti si Han Sanchen. Hindi itinanggi ni Ivory na bagamat may ganitong uri ng sutla si Zilong Shashuang, napakababa ng output, at ang taunang produksyon nito ay 1,000 kilo lamang ng sutla. Kadalasan, tahimik na nakuha ito ng mga taong malapit sa nayon,
at ang nabente ay iilang cut ties at tail lamang sa mataas na presyo. Napakabihirang maging napakadirekta tulad. Ngayon, kinailangan ding bumantong hininga si Ivory. Ang Yetian City na ito ay talagang karapat-dapat na maging pinakamalaking trading market para sa mga demonyo, at hindi katakataka na ang ganitong tiwangwang na lugar ay maaaring magbunga ng ganoong kaunlaran. Mayroon talagang ilang mga kasanayan. Pero pwede ba tayong maging low profile? Nakangiting sabi ni Ivory. I've kept a low profile enough. Ayon sa aking init ng ulo, direkta kong nilock ang auction na ito. Ito ang taos-pusong salita ni Han Sanchen. Sa tingin ko, hindi naman sa hindi niya ginawa ang direktang pagkontrata ng mga auction noon. Para kay Han Sanchen, talagang hindi problema ang pera. Siya ay hindi kailanman naging isang tao na nag-iingat ng kanyang pera. Hanggat maaari itong magamit sa tamang landas, ito ay papel. Hindi napigilan ni Ivory na imulat ang kanyang mga mata, ngunit may malabong ngiti din sa kanyang bibig. Hindi naman sa makakapagbigay ito ng kasiyahan, ngunit alam din niya na gustong gumastos ni Han Sanchen ng malaking pera para bigyan ang Polar Bear Army ng malaking pagbabago. Alam din niya na ang susunod na sitwasyon ay magiging lubhang hindi kanais-nais kay Han Sanchen, kaya kahit na si Han Sanchen ay pagod at gutom, dapat niyang pagbutihin ang lakas ng kanyang sarili o ng mga tao sa kanyang paligid. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay higit sa buhay, at hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayunpaman, medyo na-curious ako. This time, anong klaseng bidding method ang gagawin mo? Sabi ni Ivory. May itim na linya si Han Sanchen sa kanyang ulo, at ayaw niya. Ngunit sa isang auction, kailangan mong magbid. Sa sigaw na ito, hindi maiiwasan na magpanggap siyang mapilit, at wala siyang magagawa. Kung gayon, paano kung bigyan sila ng magandang oras? Tanong ni Han Sanchen. Mapait na ngumiti si Ivory, ngunit hindi nagsalita. Walang magawa si Han Sanchen, sa lahat, hindi naman sa hindi kita binibigyan ng pagkakataon, obsesyon talaga ito ng asawa ko. Fuck, tignan mo, tumatayo na naman ang aliping iyon ng aso. Fuck, I'm really convinced, bakit nandyan siya kahit saan? Fuck, nababaliw na ako, fuck me. Isang grupo ng mga tao ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin, halos gustong punatin si Han Sanchen sa lugar. Hindi ko alam kung anong trick ang gagawin nila this time. Lahat, para hindi ka mag-aksaya ng sobrang lakas, at para na rin hindi ka mapag-alitan, paano ito, diretso akong mag-aalok sa iyo ng presyo, at magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Wala siyang sinabi, pero bakit iba ang lasa ng mga salitang ito? What do you mean a fucking buy it all price, we can do whatever we want? 15 milyon. Ibinuka ni Han Sanchen ang kanyang bibig. Hawakan. Ang laki ko. Mamamatay na ako. Damn it, adik talaga siya. Mababaliw na ako. Ang daming sumpa. 1.5 bilyon. Ito ay hindi upang sabihin na ang presyo ay abot langit, ngunit hindi bababa sa ito ay top-notch. Ilang tao sa eksena ang nagkakahalaga ng posisyong ito. Dapat mayroong, pagkatapos ng lahat, sa isang malaking lungsod ng kalakalan, palaging may mga uri ng mga master sa mga taong nagnenegosyo sa buong taon. Ngunit ang isang bagay na masasabi ay kung sino ang makakabuo ng napakaraming cash flow ay ibang usapin. Young master, this time, may sasabihin ang may-ari ng pamilya, it is best to produce a batch of this silk. Now that the price is 1.5 billion, how can we do it? Sa tabi ni Guchu, ang mukha ng katulong ay sobrang pangit. Ayon, total 1.5 billion, nalampas pa sa budget ng Lonely Family. Sa katunayan, si Guchu ay may amethyst tong card na may limitasyong daan-daang milyon. Hindi siya masyadong nakabili noon, higit sa lahat dahil sa seda sa pagkakataong ito. Bagamat maraming bagay sa engranding pagpupulong na ito ang hindi ibinalita sa publiko, ang malungkot na pamilya ay nakatanggap na ng inside information na mayroong ganitong seda. Kaya naman, gustong makuha ito ng malungkot na pamilya. Nandoon nga ang halaga nito, gawin man itong damit at ibenta, o ipagbili, maaari itong kumita ng malaki para sa malungkot na pamilya. Dati, si Han Sanchen ay tumatawag ng ganito at ganyan, ngunit ang reaksyon ni Guchu ay talagang hindi ganoon kalaki. Gayunpaman, hindi siya ang bumili nito, at si Han Sanchen ay bumili ng maraming iba pang mga bagay,
at kalaunan ay magkukulang siya sa mga mapagkukunang pinansyal upang makipagkompetensya sa kanya sa SEDA. Ngunit sinong mag-aakala na si Han Sanchen ay nagbibid pa rin sa puntong ito? Young Master, bakit hindi mo taasan ang presyo? Bagamat ang presyong 1.5 bilyon ay talagang sapat na, kung ito ay gagawin, ang pamilya Gu ay hindi masyadong malugi kung ito ay gagawing damit at pagkatapos ay muling ibenta. Kaya lang, kung tutusin, aabot ito ng 100 milyon. Young Master, basically we have to use 10 years of profit to support this loss. I don't think it is needed. It's better for US to make the second choice. Young Master, tama siya. Masyadong mataas ang presyo ng lalaking ito. Tinansya namin ito dati. Kung wala pang 500 million, kikita tayo, pero kapag lumagpas na ito sa figure na ito, magsisimulang magpakita ng negatibong paglago ang tubo natin. Sa kasalukuyan, lumampas na ito ng 1 bilyon, ibig sabihin, ang tubo natin ay maaari ding maging negatibo ng 1 bilyon. Kahit maganda ang trabaho natin sa marketing at reselling, baka mawalan tayo ng malaki. Panipi, sa oras na iyon ay wala na tayo. Magkaiba ang mga ideya ng dalawang partido, at hindi na sila makapagtalo kahit saglit. Dahan-daang itinaas ni Gu Chu ang kanyang kamay, senyales na tumigil na sila sa pagtatalo. Sa isang banda ay ang gawain, ang inaasahan ng aking ama at ng aking malungkot na pamilya. Kung susuko ako dito, ito ay magiging masyadong hindi mabata. Gayunpaman, kung gusto mong pilitin na kakainin ang Sanchen, malinaw na hindi ito mawawalan ng pera, ay parang tadyang ng manok, sayang ang itapon kung ito ay walang lasa. Tuldok, kung hindi natin itataas ang presyo, mawawalan tayo ng pagkakataon. Young Master, mag-isip ng mabuti. Hinimok ng ilang nasasakupan. Tumanggo si Gu Chu, nag-isip sandali, nagdesisyon, at tumangala kay Han Sanchen. Suko na. Nawala man ang pangalawang order, at least hindi lugi. Kapag nagnenegosyo, dapat laging unahin ang tubo, ito ang itinuro sa akin ng aking ama. Kung gagawin mo pa rin na alam mong hindi ka kikita, ano ang pagkakaiba nito sa tanga? Ang 8-year grand event, kaya niyang hintayin ang susunod na pagkakataon. At sa eksena, sa pagsuko ng panig ni Gu Chu, malinaw naman, malabong tumayo ang ibang tao at humingi ng presyo. Hindi naman sa maraming baka sa malungkot na pamilya, ito ay isang simpleng account na kahit sino ay maaaring tumira. I don't believe he can call 1, 2, and the third. Sa engranding kaganapang ito, mayroong ilang mga kayamanan sa ilalim ng kahon. Gusto kong makita kung gaano kahusay ang taong ito. Pumunta sa pangatlong sanggol. Galit din na sabi ng isang mayamang negosyante. Sa direktang pagbili ng presyo na 1.5 bilyong sukla, hindi nagtagal, lumitaw din ang ikatlong tupa na sanggol. 2 bilyon, 1.5 bilyon, 3 bilyon, 4 na bilyon, tuldok-tuldok-tuldok. Si Han Sanchen ay parang hindi niya tinanggap ang pera bilang pera, na tinatawag ang presyo ng casual at arbitraryo. Ang lahat ay halos kapareho ng sutla, na may presyong buy it yourself, ngunit ang bawat presyo ng buy it yourself ay direktang nagpapalaki ng presyo ng walang hanggan, na ginagawang imposible para sa iba na sumigaw. Hindi ka na makakahanap ng ibang adjectives para ilarawan ito maliban sa baliw. Hindi, masasabi ring talunan. Sa eksena, ang mga mukha ng maraming mayayamang negosyante ay naging berde at pagkatapos ay pula, pula at berde, berde at puti, at pagkatapos ay ganap na itim. Sobra na talaga, ito ang tipikal na kinakain niya ang karne at binibigyan ka ng sabaw, walang natira. Sa una, inaasahan ko na habang dumarami ang mga bagay, ang taong ito ay bibili ng higit at higit na mabangis, hanggang sa kalaunan ay maubusan siya ng pera, at natural na ito ay kanilang pagkakataon na gumanap. Pero, hindi naman. Ang mas malayo siya got sa likod, mas mataas ang kanyang bid ay, na talagang fucking outrageous. Ang taong ito, ang kasalukuyang bid ay hindi bababa sa malapit sa 20 bilyon. Damn, may kalokohan ba? Lahat ng naruroon dito ay kinukonsidera na isang taong may ulo at mukha, pero sabihin ko lang, lahat ng ari-arian ng pamilya namin pinagsama-sama ay isang halaga lang. I doubt that the boy can really take out so much money. Napakatatag ng may-ari ng Luo City. Inalis niya ang batang iyon at pagkatapos ay ibinalik.
Maaaring hindi kasing simple ng isang alipin ang batang ito. Sumisigaw ang mga hanggal na iyon, naniniwala ka ba talaga? Napakatalino ni Luo Jin, talagang imposible para sa kanya na tretuhin siya ng ganito. Kung wala talaga siyang pera, hindi ako naniniwala. Oo, hindi rin ako naniniwala. Gayunpaman, ang paniniwala ay hindi nangangahulugan na kailangan nating magkompromiso. Pero ano ang magagawa natin ngayon? Ang bastos na ito ay isang magnanakaw ng manok. Para kang nagtatanong ng presyo, ngunit kung tutuusin ay mayroon siyang isang pamatay na hakbang. Oo, ang taong ito dati ay nagtataas ng mga presyo sa lahat ng uri ng napakataas na presyo, ngunit ngayon ay pinaglalaroan na niya ang presyo ng buy it yourself. Kung na-auction lang yan dati, pwede na tayong sumugal sa kanya at tumaas ang presyo para sa kanya, at hayaan siyang mag-auction matapos siyang magdusa ng higit pang pagkalugi, para hindi na siya makapaglaro ng ilang rounds. Pero ngayon, nanay oo, one of price lang lahat, and I'm really worried na kapag lumagpas na ang presyo sa presyong ito, ang lalaking ito ay sumuko na. Talagang gustong magligtas ng ganitong klaseng tao. Kung auction, malamang hindi na niya mapipigil ang mukha niya at magpapasubasta. Pero one buy price naman ang sinabi niya, kaya natural na babawiin niya. Kung magbibid kami ng padalos-dalos, malaki ang posibilidad na mahulog ito sa sarili naming mga kamay. Itong lalaking ito, malinaw naman na pinipigilan niya ang iba, mas mukhang tanga, pero mas matalino siya, pero mas matalino pa siya sa sarili niya, unggoy. Ngayon gusto naming maging walang kompromiso, at walang ibang paraan kundi ang lahat na nagtutulungan. Ipapaalam mo ba sa kanya kung gaano ito kalakas? Alam mo, maaari na nating isakripisyo ang ating buhay at mag-usap dito, ngunit kapag lumagpas na tayo sa linya, pagdating ng panahon, malaki ang posibilidad na mawawalan ako ng asawa at mawawalan ng hukbo. Pwede ba ngayon mo lang napanood ang lalaking ito na mayabang dito? Hindi ko akalain na ito ay maaaring maging kasing miserable ng sinabi ng matandang kalokohan. Ang taong ito ay may ilang mga ideya na maaari kong ipatupad. Lahat, handa ka bang makinig? Tumayo ang isang medyo may edad na lalaki. Lahat ay nagmamadaling lumingon, at biglang nagningning ang kanilang mga mata. Kuya Zuang, anong plano mo? Masyadong mapanlin lang ang batang ito. Kung may paraan para magsalita, dapat natin siyang parusahan. Bahagyang ngumiti ang nasa katanghaliang gulang, madaling sabihin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!